Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may pusong hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na naman pong makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga po, Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Hello, good morning po. Ako naman po si Almira Elaine Baler. Wow, sobrang demure naman nun, Almira. Yes. Eto na yung tanong ko sa'yo ngayong umaga. Wait lang, di ako ready. Okay, go. Kamusta baga ang iyong umaga kasamang Almira? Okay lang, son. Kasama Hindi ko akalain ginawa natin yun. Yes. Pero mga kabiyahe, gets nyo ba? Oo, Baga lang. yes. Kasi Haha. nga, tawa naman. Ako yung scriptwriter, guys. Kasi nga po, ang ating lungs o mga bagay, isa po sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Sa bawat paghinga po natin, tahimik itong gumagawa ng mahalagang tungkulin, ang maghatid po ng oxygen na kailangan ng ating katawan upang tayo po ay makakilos at magampanan po ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Kaya ngayong buwan po ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang National Lung Month. Isang pagkakataon para mas pagtuunan natin ng pansin ang kalusugan natin sa ating mga baga o ating mga lungs. Lalo na sa panahon ngayon na exposed tayo sa usok, sa pollution, sa alikabok, at iba pang air pollutants na maaari makaapekto sa ating paghinga. Yes, kaya naman po ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano mapapangalagaan ang ating lungs. Ano-ano yung mga maling paniniwala tungkol sa lung health at ano nga ba yung mga simpleng hakbang na maaari nating gawin para mapanatili po itong malusog. At yan nga pa, para po maging malinaw at makabuluhan po ang ating talakayan, meron pong mga ilang katanungan na inihanda po or binigay po sa atin ng ating mga manonood na syempre po sasagutin po ng ating Provincial Health Office. Pero syempre tayo pa rin po ang magdidiscuss niyan ngayong umaga tungkol nga po sa pangangalaga ng ating mga baga. Yes, at para simulan nga ang ating talakayan, syempre sa panahon ngayon na maraming tao nga yung exposed sa pollution. Yes. Syempre, alam natin na nalala na yung ating, nanipis na ang ating ozone layer. Ganon. Yun, usok natin dahil sa ating nadami na ng mga sasakyan at ang ating yung indoor air pollutants, yung mga, syempre, uso na ngayon, yung vape, bukod sa ating cigarettes, yan. May mga ganyan tayo na bagong dagdag sa atin, na mas nakakapagpanipis sa ating ozone layer. Bakit nga ba mahalagang pag-usapan itong kalusugan ng ating baga? Syempre, ayon po sa ating Provincial Health Office, ang ating pong baga ang gamit natin para huminga. Doon pa lamang sinasagot na po yung katanungan natin na kapag malusog na ang baga, maginhawa
ang paghinga. May kalidad po ang inyo pong pamumuhay. Yun. Siyempre, pag inaalagaan natin yung ating lungs, kahit pa sabihin natin na madami tayong air pollutants na nakapaligid at hindi natin maiiwasan, ay iba pa rin na inaalagaan natin itong ating lungs on our own way. Yes, at syempre, madagdag ko lamang, meron naman po tayong mga paniniwala o yung mga maling paniniwala tungkol po sa ating lung health na madalas po nating naririnig at dapat nga po nating itama. Unang-una, ito na po yun. Kapag hindi ba umuubo, ibig sabihin healthy na ba yung baga ko? Yun yung isa sa mga lagi kong naririnig kasi kunyari hindi sila Hindi tinatamaan ng nagsismoke. ubo, Oo, hindi, oo. yan. Healthy na nga ba? So, hindi po palagi. May ilang pong mga sakit sa baga, kabilang na nga po dito yung TB, na maaari pong walang kapansin-pansin na sintomas sa simula, pero po, bumababa po yung timbang, nilalagnat po sa hapon, nagpapapawis. Ito na po yung mga sintomas ng sakit sa baga, kahit po hindi kayo nakakaranas ng kahit anong ubo. Ayun. Ang second naman po natin, ito na, timely to kasi feel ko talaga ang dami na nagve-vape Yes. ngayon eh. Ayan. Eto na, ang vape nga ba ay safe dahil tubig lang yung lumalabas? Ito na yung isa sa pinaka-common misconception natin. Kasi, ang lagi kong naririnig, kapag daw nagve-vape ka, mas okay daw siya kaysa mag-smoke ka ng cigarette mismo. Oo, Kasi oo. mas healthy daw siya. Alternative na tinatawag. Alternative, yeah. Pag Oo. nag-quit ka ng smoking, mag-vape ka Vape na ka. lang muna. Para Pero- unti-unti mawala daw. Pero po, hindi po simpleng water vapor lang po ang vape aerosol. Dahil maaari pong maglaman ng nicotine at iba pa pong substance na makakasama po sa respiratory system natin. Same lang po yan ng sigarilyo na may flavor lamang. Ito nga kasamang Almira, may iba't iba pa pong nicotine level sa pagkakaalam ko yung vape. So, yung iba mas mataas, yung iba mas mababa, depende po sa gumagamit. Kaya kahit ano pong sabihin natin, hindi pa rin po safe ang pagbe-vape. Yes, at bukod nga dyan sa ating vape, kapag malamig naman ang panahon, siguradong sipon o lamig lang ang dahilan ng ubo. Ang ubo po ay maaaring sintomas po ng infection, ng asthma, ng allergy o yung tinatawag po nating TB at iba pang kondisyon. So kapag malamig po ang panahon, ay hindi po tayo sure kung ito ay ubo lamang o sipon lamang or may iba pa siyang pwedeng maging sakit na kalakip. Kapag daw po naman malakas ang katawan, hindi magkaka-TB, ayon sa iba. Maaari pong kita natin na maayos ang physical na katawan natin, pero mahina po ang resistensya natin dahil po minsan ay dahil ng stress o dahil nga ng araw-araw tayong na kilos. Yun, kung sino po ang maaaring magkaroon po ng TB, mas mahalaga ang maagang pagkilala at pagsuri po at ng tamang gamutan. Yes, in short, dapat talaga kahit wala pang sintomas kang nakikita, magpa-check up ka na. Lalo na Yes. kung may nararamdaman ka din namang kakaiba, kung wala namang sintomas, baka mas okay pa rin po na magpa-check up, lalo na kung gumagamit talaga ng vape o kaya nag-smoke kasi po, unti-unti niyang dinidestroy yung baga natin. Hindi man natin siya nakikita. At nararamdaman pa kasi bata, ngayon. di ba? Oo, yun ang nagiging dahilan eh. Sa Bata pa pagtanda naman, yan eh. oo, bata pa naman, kaya naman. Yes, ganyan. sabi nga nila may balik yan. Ayan. Oo. Pero mas maganda nga as early as gantong age, gantong Yes. age natin, 20s, ay inaalagaan na natin ang health natin kasi ito yung foundation ng ating Especially yung lungs natin. ngayon. Oo, ang foundation natin to pagtanda. Kasi mas maganda na healthy ka ngayon, mas healthy ka habang natanda ka. Pero Yes. at the same time, ibabalance mo pa din kung paano ba mag-exercise ka ba or wag naman pag too much naman din ay may epekto din naman siya. So in your own in your own way. oo. Oo. Kasi importante talaga na ngayong bata pa lang tayo, napapangalagaan natin yung kalusugan natin, especially nga dito sa ating pangangalaga sa ating baga dahil nga hindi lang naman smoker ka or nagbe-vape ka, ito yung makakasama sa iyo mismong yung mga external factors katulad na lamang ng mga usok sa labas, yung pollution natin.
what more pa kung dadagdagan mo pa ng paninigarilyo, di ba? Yes. So, mas maganda nga pong maagapan pa lang ngayon at may pagbabago naman po pa. Medyo mahirap nga yung parang tinatawag natin ng withdrawal process doon kasi sabihin na natin ang nicotine talaga ay nakaka-addict. So, yun yung magiging challenge. Pero at the same time, kung gagawin po ng maaga, in the future naman po ay mas magiging maayos at malusog ang inyong pangangatawan. With discipline Yes. and determination na talagang maging healthy ay kayang-kaya yung gawin. Ayun, at syempre po, meron din naman pong may gustong malaman na kung gusto ba nating magbago yung mindset ng mga tao tungkol nga po sa pag-aalaga ng kanilang lungs ngayong National Lung Month, ay wag po tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Ang malusog po na baga ay nagsisimula po sa tamang kaalaman, pag-iwas po sa usok, at syempre po maagang pagpapasuri kapag po may sintomas, kagaya nga ng nasabi natin at nabanggit natin kasamang Almira. Yes. At pagdating naman po sa mga sakit sa baga, ano nga ba itong mga karaniwang na sakit o kondisyon sa baga na mayroong kondisyon na nagsisimula ngunit hindi agad napapansin dahil nga hindi pa malinaw yung mga sintomas. May ilan nga po tayong mga kondisyon sa baga na maaaring magsimula na hindi natin napapansin ay late na. Yun yung kanina pa nating nababanggit na TB o yung tuberculosis na maaaring banayad lang yung ubo o minsan ay walang malinaw na sintomas sa simula. Meron din po tayo yung common sa mga bata din, yung pneumonia na ubo na may plema o minsan tuyong ubo na mahirap o mabilis po meron din po na instances na mahirap at mabilis ang paghinga. Meron din yung common din sa atin na asthma na tinatawag. Yan, lagi natin itong naririnig yung asthma. Yes, na walang pinipiling age. Pwede bata pa lang may asthma ka na or late. Minsan pagka panganak, nade-develop din yung asthma, no? Hanggang sa pagtanda nila, hindi nila ma-overcome yung asthma, nag-nebulizer sila, di ba? Oo, at yung asthma nga kahit daw, kahit gantong age, minsan may nalabas na, may asthma ka, diagnose ka na asthma. Ayun. Madagdag ko lamang din ang ating COPD na unti-unti pong lumalabas pag po madaling pagkapagod o yung ubo. Meron din pong kapag hingal ka, kadalasan po ay nasanay na yung mga tao at iniisip po na dahil lamang po ito sa edad, pero baka hindi po natin alam na COPD na po pala ito. Syempre, meron din po tayo yung mga lung cancer po natin at the early age po, walang sintomas po o napakahina po ng sintomas. Kapag po mayroong maaaring matagal na ubo, pagbabago sa dating ubo, dugo sa plema, o kaya naman po yung pagbaba po ng timbang o pananakit ng dibdib, ay baka po lung cancer na po na ito. Kaya po maaari pong magpa-check up na po tayo kapag po may nararamdamang sintomas na kagaya noon. Yes, at kung mapapansin nyo, lahat ng mga symptoms ay parang common lang parang hinihingal, yung babaliwalain mo, di ba? Kung di mo alam. Oo, parang baka panahon lang yan. Pwede nyo sabihin na ganun. Pero, yun, madalas nga po natin narinig yung linya na ubo lang yan, yung madalas normal na hingalin or nakalakihan na. Yung normal na hingal na. normal na joke. Umubo ka? Anong sakit mo? Ubo lang yan. Yung Oo, ganon, ubo lang tayo pa yan. Oo. Mainit na tubig lang. Mga ganon. Pero, at saka yung paghingal naman, mag-exercise ka, kulang. Yung ganon na, yung kulang lang for yung exercise ang sasabihin. Pero kasi hindi natin masasabi na yung madalas na pag-ubo o hingal ay hindi dapat naturingin na normal lang. Yes. Pero kasi may mga times na parang pwedeng yung mga iniinda natin na ito na madalas natin na-experience, yung above average na dalas, pwede na po tayong kumonsulta at magpasuri sa ating mga healthcare professional kapag nararamdaman po natin itong mga bagay na ito. At syempre nga po, bukod sa paninigarilyo, yung mga less obvious risk factors naman po para sa lung problems na maaari pong hindi alam ng publiko ay yung, eto na nga nabanggit natin, yung vaping. Hindi po dapat ituring na harmless alternative. Ang aerosol mula po sa vape ay maaaring maglaman ng nicotine at iba pong substance na makakairita po sa respiratory system natin. Alam mo, meron akong mga kakilala na talagang pag nagve-vape sila, yung after nila kumain, kailangan nila lumabas. Yes. Kasi kailangan nila mag-vape. Hindi ko alam, siguro dahil ito sa nicotine, sa pagka-addict na nga sa vape, kaya yung hindi nagiging dependent na sila doon. Oo. Na pag-stress, mag-vape,
Oo. Kapag kailangan, pag busog na busog, magbe-vape. Same po siya ng paninigarilyo. Ganun din po yung nagiging effect madalas sa tao. At hahanap-hanapin mo yun, lalo na kung stress ka. Yes, at saka malaking factor nga yung nicotine Mm-mm. na maibahagi ko lang. Kasi napansin ko to sa 7-Eleven na Mm-mm. parang sa isang convenience Oo, store. sa isang sikat na convenience Yeah, store dito sa Pilipinas. Oo, dito sa Pilipinas na parang may may bago silang product na Mm-mm. nicotine lang talaga siya na ilalagay mo sa bibig. Na-curious ako. Tinanong mo ba to? Oo, tinanong ko ito dun sa seller mismo na para saan po yan? Ganyan. Mm-mm. Ma'am, ano po, dinidikit lang po yan sa gums. Sa gums mo. Tapos nandun lang siya na may malalasahan mo yung nicotine. Oh, siguro yun naman for convenience. Kasi yung iba, kung kailangan pa nilang lumabas para mag-smoke, pag same as vape, yung iba kahit indoor, same as vape na Oo. sa loob lang sila, pero yung iba kailangan pa lumabas, siguro yun, mas mabilis na hindi mo na kailangan Yes. lalabas ka pa. Doon Oo. ka lang sa isang lugar na yun, pwede na kasi hindi naman, wala namang usok. Oo, tama ba? new market strategy din Ano siguro. para ba tong candy? Oo. Grabe yung nagiging innovation para sa mga ganitong bagay na hindi naman po dapat natin pagtuunan na o hindi naman po dapat natin bigyan pa ng pansin at pagkagastusan dahil hindi po ito nakakabuti sa atin pong pangangatawan, syempre especially po sa ating lungs. Kasi kung mapapansin naman natin sa mga packaging ng ating mga cigarettes, kita naman doon yung magiging effect sa baga mo at sa pangangatawan mo at sa magiging itsura mo din overall, True. di ba? True. Pero dahil nga po sinasawalang bahala na natin at dahil nga po medyo nasasanay na yung katawan natin doon, wala na, bibilhin pa rin, 'di ba? Yes. Oo, para yun nga yung para siguro maisip nila na mabawasan yung usok, ganyan. Yes, kahit taasan pa yung VAT, Oo. bibili at bibili sila kasi sa ngayon ang pagkakaalam ko mataas na yung VAT pagdating sa mga ganyan, alcoholic drinks, Tsaka- mga cigarettes. Oo, at saka talagang siya, nasa news na siya yung Yes. yung vape and lahat ng ng mga related sa vaping ay nasa news na parang gusto na ding gusto niyang iban. Parang, may ganun may Oo. ganun na time na gusto ng iban ng vaping. Pero ganun pa din. May mga May gagamit at gagamit may pa rin gagamit at talaga. nagamit, di natin mapipigilan. Pero yun, nasa tao din kasi kung paano nila kokontrolin yung kanilang want, Oh, Oo, yeah, craving. once. Oo. Ayan, ang isa pa po dito ay yung usok mula po sa uling, kahoy o pagsusunog po ng basura. Eto, madalas ko pa rin itong nakikita sa mga province. Iwasan na po natin yung pagsusunog ng mga basura, especially yung mga plastic po natin. Dahil hindi lamang po ito nakakasama sa ating environment, ay nakakasama rin po ito sa pangangatawan po natin. Imagine niyo madami pong bata dyan na naglalaro. Yes. Tapos malalanghap nila yung usok mula dito. So, hindi naman din siya okay na gawin, lalo't pinagbabawal na talaga siya. Pero ang hirap din kasi nga, province mahirap yung mga trash na o kung nangongolekta ng trash, hindi talaga minsan nakakaabot. Kaya siguro, mas madali nga sa kanila na magsunog. Pero at the same time, baka po magagawa natin ng paraan yun. Or occasional na lang yung pagkuha ng ating mga basura oo. para hindi na ma-tempt na magsunog ng ating mga basura. Siyempre, bukod nga dyan sa usok ay yung occasional na exposure. Occupational exposure natin dyan sa mga alikabok, sa ating mga chemical sa trabaho, gaya na nga ng silika, ng coal dust, ng welding fumes na maaari pong makasira sa ating pong baga at sa matagal na panahon. Yung mga bagay, alam mo yung alikabok, hindi natin kasi nakikita din. Kaya nga tayo merong may bago tayong toy. humidifier. Yes, ang ating humidifier. Kasi hindi natin nakikita yung alikabok. Alikabok. At saka nandyan din yung may effect din yan sa ating mga yung kapag meron kang allergic ka sa dust. Yung Ang may laki- mga allergic rhinitis dyan, alam na alam nila yung Oo. hirap. At bukod doon sa may allergic rhinitis, ayun nga nakaka-apekto din yun sa ating baga. At syempre bukod dyan, yung previous or repeated respiratory infections na maaari pong magkaroon ng epekto sa ating lung health, depende po sa severity. At meron din po yung hindi po magandang ventilation. Ayon, yung matagal na hindi nakakapaglinis ng ating mga lugar-lugar. Syempre, kapag kulob ang bahay, classroom, yung workplace, mabilis maipon ang respiratory pollutants at infectious
particles. Kaya ine-encourage na madalas tayo na maglinis, yung kahit mag-alis ng ating mga gabok-gabok para naman matulungan din natin ang ating mga katawan na hindi lumala ang ating mga mararamdaman na or mabuo ang ating mararamdaman na sakit sa baga natin. Yes. Alam mo, napakadami talagang underlying factors para sa ating mga baga, kung paano nga ba ito naaapektuhan at kung ano nga ba yung mga nagiging sintomas. Kasama na rin dito yung ano ba yung mga kailangan nating gawin. So, eto pa, isa pang nakita ko na talaga namang most talked about dito Yes. sa ating long month ngayon. Ito yung paano nakakaapekto yung second-hand smoke sa kalusugan at meron nga ba itong pagkakaiba sa mga vulnerable groups ba natin, ay sa mga bata, ganyan, matatanda, ano nga ba yung pinagkaiba nito? So, ito na nga po, ang second-hand smoke po ay usok. Yan na, inusok na ako. Ang second-hand smoke po ay usok na nalalanghap ng taong hindi naman naninigarilyo o mas delikado po ito sa mga bata, matanda at buntis at may dating sakit na po sa baga o sa puso. So ito yung nalalanghap mo sa tuwing may naninigarilyo sa tabihan mo o kahit nga hindi sa tabihan mo, mahanginan ka lamang ng usok ng mga naninigarilyo. pupunta. Yun po ay second-hand smoke na tinatawag. Ayan, ang madalas nga pong nagiging epekto nito sa mga bata ay mataas po ang risk ng ubo, tsaka sipon po at syempre yung mga respiratory infections tulad po ng pneumonia, bronchitis, madalas po yung asthma attack rin, maaari pong maapektuhan ang normal development po ng baga pag po sa bata. So hindi po okay yung second hand smoke, especially sa mga bata. Sa mga matatanda naman po, yung paglala po ng COPD, asthma, respiratory infections, tumataas rin po yung mga heart disease at stroke. Kasi nga po, 'di ba sa pagtanda natin, humihina na yung ating mga resistance o parang mahihirapan na tayo bumawi kapag Yes. po nagka-infection. Kasi nga, sa pagtanda, syempre, hindi na nga tayo sa pabata, medyo humihina din naman talaga yung katawan natin. Oo. Lahat tayo hindi na sa Nahina pabata, talaga, di ba? nahina Oo. talaga. Lalo na yun nga, pag hindi natin nasimulan ng ating foundation of health. Youth? ng health natin. Na mas madali tayong makakapitan na magkakaroon ng mga sakit-sakit. Kawawa talaga dito yung mga bata at saka yung mga matatanda. Actually, kahit sino na makalanghap ng second-hand smoke, kawawa po talaga. Oo. Kaya parang kung may kapamilya ka man at ikaw ay naninigarilyo, mas mabuti na ilayo mo na yung sarili mo o kaya itigil mo na yung pananinigarilyo mo. Hindi para na rin sa sarili mo, kundi para na rin sa mga taong minamahal mo. At saka parang hindi ko sure, pero nabasa ko or narinig ko na parang mas malala pa ang second hand Yes. smoking Oo, kaysa doon nabasa sa ko mga din yan. nagsusuk. Mas Mm-mm. parang nasabi nila na hindi mo kasi mararamdaman eh. Pero Oo. kasi mas malala talaga yun Tsaka sa normally kasi aakalain mo, ay okay naman ako kasi Oo. hindi naman ako naninigarilyo. Yes. Pero ang dami pa nga, kagaya ng nabanggit natin, madami pa pong factors na makakasama po sa ating lungs. Katulad na nga po ng second-hand smoke, katulad na rin po ng ating occupational na mga, katulad ng mga smoke sa daan, yung mga usok sa jeep, ganun. Yes. Lalo pag maiitim na, di Oo, ba? tapos meron pang gabok. Oo. Ayun. So, halo-halo na siya. So, pag pinagsama-sama natin yan, ayun, di natin mamamalayan. Habang natagal, ay unti-unti na namumuo ang ating sakit. Kung ano man, wag man sana. Pero, namumuo talaga siya ng paunti-unti. Ayun. Kaya mahalaga nga sa atin ang ating early detection para po mas maagapan natin ng anumang sakit sa baga habang ito ay nasa early stage pa. Maaari pa nating maligtas sa pagkakasira kapag Mahuli tayo. Oo. Masyado ng malala ating mga sakit, maaari pong hindi tumalab na ang mga gamot na ibinibigay sa atin sa ating mga pasyente na maaari po itong Worst case Oo, yan, worst di ba? case Ikakamatay talaga. Yes. Mm-mm. Ayan, ito naman po, minsan kasi iniisip natin na yung simpleng ubo lang ito o kaya kusang mawawala. May mga pagkakataon po ba na meron nga bang pagkakataon na mukhang simpleng ubo lamang ay kailangan na pong masuri sa isang health professional? Yan, sabi yan ni Tito Roger. Ayan, sabi niya,
ito nga po ang sagot natin. Ang simpleng ubo po ay pabalik-balik ay hindi po ibig sabihin merong sakit na kailangan na po natin matukoy kung ano. Ang pagsusuri po lamang ay ang tanging sagot para po malaman kung ano po yung tamang gamutan para po sa kanya. So, kailangan talaga, bawal tayong mag-jump sa conclusions eh. Kailangan talaga merong basis or Yes. merong, syempre, help ng professionals natin, yung mga doktor natin na magsusuri po talaga sa atin kung meron po ba tayong sakit o wala. Baka naman kasi mag-o-overthink tayo na, ay, inuubo ako, Baka ano na, oo. Di ba may ganyan. ganun eh, na parang pag may nararamdaman kang sakit, i-search mo sa internet, Oo. tapos magsa-self-diagnose. Wag po natin yun gawin. I-ask natin sa AI nating Yes. friend, hindi po ganun. Oo, ang mas maganda is lumapit na lang po tayo. Wala namang masama kasi Yes. lumapit sa experts. Hindi naman ibig sabihin na lumapit ka ay meron na. Mas maganda na lumapit ka nang wala pa para ma-check mo din na alam mo kung anong ang kailangan mong gawin sa katawan mo. Magba-vitamins ka ba? Mag-exercise ka ba? Yung may mga ganong factors na pwede mong gawin para ma-prevent itong ating mga possible and wag na nating i-manifest na sakit. Yun. At may ilan ngang mga warning signs na di dapat natin balewalain. Yung una po, ubo na 2 linggo na, ubo na napalalala o pabago-bago po yung pattern, may dugo sa plema. Yan, syempre, pag ganyan talagang ipapacheck. Nakakatakot na yun, Oo. ano? Pag yung super dry na, tapos dugo na yung lumalabas, syempre po, atin na pong ipacheck ito sa ating experts. Ubo ay kasama ang hirap sa paghinga. Ubo na may kasamang lagnat na paulit-ulit po, pagbagsak ng timbang at pagpapawis sa hapon. Ayan, kung makikita nyo din po, itong mga early signs ay parang may normal pa din except yung dugo part. Pero normal pa din siya. So parang if ever na alam nyo na kakaiba na talaga yung nararamdaman ninyo na hindi na to bago sa inyo, pwede po kayong lumapit na po sa ating mga healthcare facilities or sa ating health experts. Ayun, ngayon naman nga, since tapos na tayo sa mga, yung mga sakit o yung mga factors na nakakaapekto sa ating lungs, alamin naman nga po natin yung mga prevention para po dito. Bukod po sa pag-iwas sa paninigarilyo, yung mga practical po na ginagawa para po maiwasan ito. Ito nga po yung pag-exercise regularly, mapanatili po na malakas yung respiratory muscles po natin. Kailangan po yun. Pag-iwas din po sa ating second-hand smoke, tsaka po wag po nating babaliwalain yung mga early signs and symptoms. Kailangan po natin yung i-observe. At saka po magpa-check up na po tayo kung high risk na po yung exposure natin or meron po tayong exposure sa TB patient. Mag-enroll din po sa mga TB preventive treatment upang pong di maging TB disease in the future. Yan yung mga kailangan natin isalang-alang o kailangan natin isipin para po sa ating pangangatawan, especially sa ating lungs. Yes, malaking role nga itong healthy lifestyle na mapanatili nito ang full function ng ating mga baga. Maginhawa ang paghinga, maayos at stress-free ang environment, tataas po ang ating immunity ng tao panlaban sa mga sakit sa ating infection. Kaya mo, yun nga yung nabanggit ko din po kanina pa, na ang ating health habang bata pa, habang nasa gantong edad, ay talagang alagaan na po natin. Kahit anong edad pala, habang bata pa, pwede nang mag-start na po tayo na regularize ang ating yung parang i-establish na natin yung healthy lifestyle. Kasi pag nasanay tayo, madali na yan, hindi na natin iisipin na kailangan maggulay, kailangan magprutas, kailangan mag-exercise. Once na na-establish natin sa atin, or ma-isat natin sa mind natin na kaya natin gawin yung gusto nating maging healthy, kayang-kaya natin yun. Yes, pero ibig sabihin po ng healthy lifestyle ay yung hindi din po tayo maninigarilyo. Baka naman regular Oo. exercise, eating healthy food. Oo. Tapos maninigarilyo pa rin po tayo, mag-vape pa rin tayo. Kasi may mga kilala pa rin akong ganun eh. Mm-mm. Healthy yung lifestyle nila pagdating sa pangangatawan, pero yung sa respiratory nila, hindi na siya okay Oo. kasi nga
madalas nagsisigarilyo o may Yes. iba pang like vape. Minsan nga yung iba parehas na vape at sigarilyo. Oo. At para naman nga po maiwasan yung mga exposure sa labas kasi syempre hindi naman nga natin makokontrol yung paglabas natin, yung mga usok na nalalanghap natin. Ito po yung mga dapat po natin gawin sa pang-araw-araw po nating buhay. May iwasan po natin ito kung tayo po ay gagamit ng face mask. Kitang-kita naman po natin yung effect ng paggamit ng mask noong panahon po ng COVID-19. At nung mga panahon po na yung parang kasama po natin siya sa accessory sa daily Yes. life natin noon, di ba? Oo. Kaya naman po bihira yung pagkakasipon at atake po ng asthma. Especially nung parang sumabog yung Bulkang Taal din that time, naka-face mask din tayo. And napaka-important yun, especially sa lungs natin. So, malaki talaga po yung tulong ng face mask at nakakatawang isipin talaga kasamang Almira na simula naman nung siguro yung magandang effect ng COVID-19, natuto talaga tayo Yes. mag-face mask. Oo. Yung hindi na tayo nahihiya lumabas na Oo, nakaganon. kasi Parang normal na siya, di ba? Oo, kasi dati parang pag nag-face mask ka, may sakit ka Oh, na. parang ang weird mo na, ayan. Oo, pero ngayon parang nagpe-face mask ka, Yes. parang if ever man ay para Maprotektahan sarili mo. self-protection. Oo, Mm-mm. or kung Tsaka di yung man, iba. oo, yung may halimbawa tayo nagkakaubot sipon, matik na nag-ano tayo, Yes. nag-face Kahit dito sa mask. office, napapractice naman natin yan. Yes. At syempre nga, para nga ito sa, hindi lang sa atin yung hindi lang sarili natin ang ating dapat ating protektahan, kundi ang ating pamilya. Maliit man po yung sector natin sa, at malaking bagay po, malaking epekto po yung mga ginagawa po natin sa ating, simula po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating community. Kung may tama din po tayong health education at tamang guidance, ay nagmumula po sa, nagmumula yun sa bahay, walang magsisigarilyo, ganyan. Yung magtutulungan lang din is tayong magkakasama sa bahay, ang sarili natin at ang ating community. Yes, at saka nga po, napakadami naman pong healthy activities na pwede po natin gawin sa labas. Na talagang tayo mga Batanggenyo, ay pwede naman tayong tumakbo Oo. sa ating Coliseum, Oh, sa ating yes, madami eh. Diba? Oo. Yung mga simple lang na ganun, makakatulong na po yun. Siyempre, alagaan po muna natin ang ating baga para po ito bago po ito magkaroon ng problema. Iwas usok po tayo, iwas polusyon, panatilihin po nating malinis at maaliwalas yung paligid natin. At siyempre po, maging aktibo po tayo sa pagpapabakuna at suri kapag po may early warning signs na. At saka sa panahon ngayon naman din kasi kasamantala, ang saya na ang dami na talaga hop in, trend ba to? Hop in sa healthy lifestyle, living a healthy lifestyle na nagjo-jog, yung sobrang normal na siya, hindi na yung parang before na, okay, let's have fun lang, ganyan, have fun, drink, ganon. Yun ang way. Ngayon, ang bonding na is, tara jog tayo, tara badminton tayo, tara pickleball tayo. Yun na yung yun na yung bond ng lahat. Kaya mas nakakatuwa na from, hindi na siya sa, Unti-unti na tayo nagiging aware ng healthy Yes. lifestyle natin ay Oo. makakabuti sa atin. Yes. Kasi nga, ang dami na ding nagbukas na parang mga recreational activities dito sa Batangas na pwede po natin gawin. Lalo na yung mga pickleball. Talagang Yes. sobrang daming gumagawa nun ngayon. Kabilat kanan yung nakikita ko na nag-i-story. Oo. Ayan, kaya naman nga pong ngayong National Lung Month natin, isa pong maiksing mensahe lamang po para sa inyong lahat, para po sa ating mga kabiyahe, para po sa healthy lungs, pa-check ka lang. Ayun, para kasamahan niya ng okay ka lang. Okay na, okay lang. Okay ka baga. Ayan, kasama po ang Batangas sa ipinagdiriwang ng Lung Month na may temang Yes Pilipinas Can #End TB. Magpasuri, magpagamot, at tipi todo para protektado. Ayun. Ang wiwiti ng ating mga tagline ngayon, especially ngayong National Lung Month. Gusto ko yung mga Tama. tagline natin. Oo. Yan. At syempre nga po ang ating Long Month celebration ay gaganapin po sa August 20 po sa Dream Zone Capitol Compound, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang sector po and syempre po ng government and non-GO or non-go ba ito? NGO. Oh, yun. Oo, non-government Oo, agencies. yun.
upang makontrol po yung tuberculosis sa Batangas. Meron din po mga raffle for a cause na naglalayon po na mabigyan ng kaunting ayuda yung atin po mga TB patient para po sa kanilang pamasahe at bigas po habang nagagamutan. So, Ayun. napakagandang programa nito. Sa August 20 po yan. Ayan. Yes. Kaya nga po, May gusto ka pang bahagi, syempre, especially parang sa mga father natin or Ay, sa mga ano talaga natin, please stop na po ang ating smoking. kung nanonood man po ang mga dapat manood na Mahal Ko sa Buhay, ay bawas-bawasan na po natin para magkakasama po tayo hanggang tayo ay tumanda. Ano nga po, mga kasama? Yes. Pampahaba po ng buhay, ito pong aming talakayan ngayong umaga. At Yes. sana naman nga po ay talagang maparating natin yung mensahe natin at Oo. mapataas pa po natin yung kamalayan natin pagdating po sa ating pangangalaga sa ating mga baga. At saka malaking tulong din na may nagre-remind din dun sa mga taong nagsusmoke. That's na- why we're here. Yeah, nandito po kami. Na parang, para din sa health nila, ganon, hindi naman ifino-force agad na wala. Mm-mm. Parang unti-untiin man lang po natin na ipawala ang ating pong pagsusmoke para po sa longer and happy life. Kaya naman po, ngayong National Lung Month, magandang paalala po ito na mas maging conscious po tayo sa kalusugan ng ating baga. Iwasan po hanggat maaari ang paninigarilyo at second-hand smoke, alagaan ng ating kapaligiran at bigyan ng pansin ang mga pabago-bagong nararamdaman sa ating paghinga. Lalo na po, pagdating sa ating sakit, tulad nga po ng nabanggit namin na TB, mahalaga ang maagang pagpapasuri at pagpapagamot. Hindi lamang natin mapoprotektahan ng ating mga sarili, nakakatulong din po tayo na maprotektahan ng ating pamilya at komunidad. Ayan, kaya naman po mga kabiyahe, ngayong National Lung Month, tandaan po natin ang bawat paghinga ay mahalaga. Alagaan natin ang ating mga baga dahil bahagi ito ng pag-aalaga sa ating sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Okay, lungs, let's go. Ayun, at speaking po of health services, mga kabiyahe, may magandang balita rin po tayo. Aarangkada na naman po ang Ayun. Capitol on Wheels sa San Pascual. Kasama pa rin po ang iba't ibang serbisyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa ating mga kababayang San Pascualenyo. Yes, kasamang Almira, gaganapin po yan ngayong August 24. Kaya naman po, abangan nyo ang mga detalye tungkol sa schedule at mga serbisyong hatid ng Capitol on Wheels sa mga susunod po na araw at linggo. Tumutok po kayo sa aming social media accounts para Yes. po sa mga updates. Ayan, kasamang Almira, dito na po tayo nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating mga katiwala. Kung nais nyo pong balikan or pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page, again sa Batangas PIO po. I-like at i-follow na rin po ang aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Syempre, hindi po natin makakalimutan ang ating technical team sa pangunguna po syempre ni Direk Kian Escamillas, kay Gerard Season at kay Joe Obile na nakisama po. Maraming salamat. Parang GNS Camillas, Joe Bilye. Ayun. Ayun. yeah. Oo, at Gerard Season, aka Yes, Julia Julia B. Ayun, at syempre po sa inyong aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, sa ngalan po ni Sir Jonathan Macaraig at sa ngalan po ni Jane Ilormo Ilagan at syempre po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Almira Elaine Baler. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo.